Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. Ayan guys, so tanghali ngayon at sobrang init po talaga and naliligo ako, ayan o. Ayan o, basa pa ako guys. Ayan o, basa pa ako guys. So, kanina ay nag-ano ako dito guys, nagtanim ako ng mga nabuhay natin na Astrophytum galing sa seed. So, dahil medyo malalaki na sila guys, yung iba ay nilipat ko na sa sa pot. So, ito yung natin, ceramic pot. So, dito ko sila guys tinanim. So, hindi ko na guys sa inyo na ipakita. Pero marami pa naman doon guys. Sa susunod ay ipapakita ko yun sa inyo. Ayan. So, ayan na guys yung ating mga baby Astrophytum. Medyo malalaki na sila. Ayan o. And dito, kaninang umaga, habang nagdidilig ako dito kaninang umaga ay nakita ko dito guys, may kumain dito banda, kaya nagbudbud talaga ako guys ng furadan. Ayan kinainan niya yung natin, yung cluster natin na astro. Ayan guys, yan yung sugat niya, tapos ito pa, tapos ito banda hindi ko alam kung ano nagngat-ngat, pwedeng daga or grasshopper. Ayan, so possible na yun yung nagngat-ngat sa kanya guys. Kasi ayan wala namang ibang magngangat-ngat dito guys. Ayan, so dito hindi ko pa rin guys naayos. Sabi ko ayusin ko, 'di ba? So hindi ko mahanap yung pangpukpok ng papa ko, yung martilyo. Hindi ko mahanap, kaya binaba ko na lang yung mga yan. Hindi ko muna siya guys ibabalik. So ayan ito namumulaklak na Ang ganda ng flower niya guys, yung ating adenium. Ayun, super cute. Mamayang hapon didiligin ko yan kasi kailangan talaga ng water ng ating adenium. Ayan, kasi mahilig yan guys sa water. So, dito naman, yung isa pa natin guys na naitanim. Ayan, ito yung isa. After ko nito guys makuha doon, kahit basa yung guys, kasi nagdilig ako, kahit basa, kinuha ko siya. Tapos, tinanim ko dito. After ko maitanim dito guys ay tinilig ko din sila. Ayan, binasa ko talaga sila ng sobra. Ayan Ayan yung iba natin na baby na Astrophytum. So, dito ko lang sila guys ilalagay kasi dito banda hindi sila mainitan ng direct. Ayan, so shaded sila dito guys. So, mainitan man sila guys, ganyan lang yung matatanggap nila. Tingnan nyo. Dito shaded, so dito banda ay nainitan itong gilid na to kasi yung net natin guys, so tingnan nyo, nag-ano sa taas. Yan kasi may hangin, so parang naano yung net dito banda sa gitna. Ayan, tapos dito, ayan, dito tayo. Ano ba yan guys? Bubulaklakan ba yan? Ayan siya Ayan, tapos ito guys, tingnan nyo, nakakatuwa. Ayan parang mamumulaklak yung baby niya. Ayan Ang lalaki na talaga guys ng ating mga Gymnocalycium na variegated. Ayan Ayan, sobrang nakakatuwa. Ito nga ang laki na talaga nito guys, promise. At ang gustong gusto ko talaga to, 7 ribs siya. And mahahaba nga lang guys yung spike niya. Ayan, so yung niya, yung, I mean sa spike, ito. Ayan, mahahaba siya. Ayan lalo nga siya guys, humaba nung dito na sa atin ayan Yan mga bagong tubo niya ng mga tinik. Ayan. Tapos, yung iba natin, hindi pa guys namumulaklak. Pero, grabe guys, nakakatuwa. Ito nga guys, Teka lang. Ayan, ito. Ayan, ang lalaki na ng babies niya. Kaso, alam ko kapag ganyan, mahirap mabuhay guys kapag tinanggal natin yan siya kasi wala siyang green. Ewan ko lang guys kasi yung una kong kinuha dito talaga namatay. Ayan, so dito banda mayroon na nag-open ulit. Ito yung namulaklak na karaan and namulaklak siya ngayon ulit guys. Ayan cute niya guys, sobrang ganda. White talaga yung flower nito. So alam ko ito, ang flower nito ay may pagka pink. Ayan, yung ko na yan, yung pinakauna kong gymno. Ayan. So, alam ko yan, pink yan. Ito white, Ayan, hindi ko lang guys alam kung paano siya i-pollinate. Siguro same lang dun sa ating Astrophytum. Kaso lang kailangan may kasabay siya mag-flower.
Ayan, kasi kapag siya lang, siguro hindi natin niya mapupollinate. Nagiging successful naman guys yung ganun, pero hindi talaga 100% na try ko na siya dito sa ating mga astro. Merong nag-success, karamihan, nag-failed talaga yung ganun, yung kapag ipopollinate natin na siya lang. Ayan, ito nga guys, lumalaki na oh. Tingnan nyo naman oh. Di ba dati napakita ko to sa inyo? Di pa siya ganyan. Ito bagong na to sa atin. Tangkad niya. Yan. Ang ganda guys no. Si si Myrtilio. Ayan. Plano ko tong iripat sa malaking pot. Kasi gusto ko siyang mapalaki. Kasi gustong gusto ko yung niya guys. Yung form niya. Yan yung itsura niya. Gustong gusto ko. Ito niripat din natin to dito. Kasi gusto ko tong mapalaki din guys. So ayan o. Lumalaki talaga siya guys kapag nasa malaking pot. Ayan o. Ito nga din guys oh. Mas lumaki pa siya nung nilipat ko siya dyan. Kasi dati nasa ganun lang siya ng mga pato. Yung maliliit na yan. So, nilipat ko na sila sa medyo malalaking pot. And kapag alaga natin sila guys sa dilig, ayun, mabilis talaga sila guys lumaki. Ayan. Nakakatuwa guys kasi lumalaki na talaga sila. As in, nakikita ko silang lumalaki. Oh. Ayan, wala akong nagiging problema dito sa sa mga Astrophytum tsaka ko guys. Gymnocalycium na variegated. So, yun lang yung ating cluster, may nagngat-ngat. Yan, siya lang yung bukod tanging may nagngat-ngat. Itong mga nandito ay wala naman. And wala akong nagiging problema sa scales. Siguro guys, nagkakaroon ng scale siguro guys din sa sa weather and then yung sa location na napaglalagyan natin. So dito naman kasi guys nakaakyat sila sa taas. So may patungan tayo at sama-sama talaga sila. And then sa pagwater kahit na dinidilig ko talaga yan sila guys, as in nalilinisan talaga sila. Nababasa ko talaga lahat ng nila katawan palagi. Kahit lagi sila guys nababasa. Okay lang naman guys. So hindi ko pa na-experience yung magkaroon sila ng scales. So, sana guys, wag na magkaroon ng scales. Kasi, pangit kapag may scales. So, baka mamaya magkahawa-hawa, ba diba? And, mahirap na yung magkaroon sila ng sakit kasi mahirap din magkuskus-kuskus dyan. So, hindi ko pa na-experience yung magkaroon sila ng scales. Ayan o, ito meron din bubulaklakan na to ata guys. Oh, laki na din ito. Grabe, hindi na ako nabili ng mga ganito guys kasi tingnan nyo naman guys, wala na ako mapagpatungan sa kanila. Ayan. So, ang susunod kong mga iriripat ay yung mga sa ganito natin. Ayan, sa maliliit. So, ito nga, maliit lang to dati. Ayan na siya, oh. Ganda nito guys, nagpi-pink. Ayan, stress siya guys. So, kasi nainitan siya dito ng direct sun. Ayan. So, nafi-filtered naman ng natin kasi meron tayong bubong ng UV plastic. Pero, nainitan talaga. Ito nga guys, so, tagal na nitong kulubot pero hanggang ngayon kulubot pa rin. Ayan. So, basa yung soil niya, no? Basa yan. Pero, kulubot pa rin siya guys. So, siguro, kailangan niyang ilagay sa shaded na area. So, ilagay natin sa shaded na area guys. Ayan o, kasi sobrang kulubot na niya. Kahit na may bago siyang growth dyan guys. So, yan, makikita nyo yung bago niyang tinik. Pero, kulubot talaga siya. Grabe yung pagkakulubot niya. Ayan, so dito ko na lang muna siya guys. So, okay lang magkaroon tayo dyan ng vacant. Ito nga hindi ko pa natatanim. Ayan o, ang dami niya ng roots oh. Kasi wala akong pot guys, hindi pa ako makalabas. Ayan, yan na lang yung natitira sa mga nakat ko na succulents guys. And initan minsan sila oh, ayan oh. Nainitan sila guys ng init. Talagang hindi sila shaded. Pero okay lang naman, hindi sila napapano. Ito dati, nung nabili ko to, grabe din. Ganun din guys yung pagka-dehydrate niya. Yan, ito. So, inalagaan ko lang siya guys sa dilig. Yan, everyday dinidilig-dilig ko siya guys. And ayan o, lumaki na rin nga siya guys eh. So, ito, yung mga malalaki na dito guys, ay plano ko na yan guys, iripat kapag nagkaroon na tayo ng mga pots and bagong patungan. So, sa ngayon, hinahayaan ko lang muna sila dyan. Kasi wala pa talaga tayong patungan guys. Ayan o. Ipaayos ko kasi to guys ng mga natin, patungan dito. And aayusin ko to kasi yung mga patungan natin na to at matagal na talaga to guys. And ito pansamantala nga lang tong pinalagay ko. And hindi pa rin siya naaayos hanggang ngayon. So, plano ko tong ipaayos sa papa ko. So, ayan. Para mas maganda yung makita yung ating greenhouse guys. So,
papagandahin ko siya, and plano ko dito banda na area na to guys, dito sa gilid na to. Ayan, pasensya na kayo makalat. Ayan, so dito banda na area na to, dito ko ilalagay yung parang ganito natin. Ayan, ganito na style. 'Di ba? Hindi ko to wawalain yung ganito kasi gustong-gusto ko talaga yung ganito na ayos nila guys yung layer. Ayan. Yan, doon ko siya ilalagay na sa dulo na yon. Tapos, doon naman sa harap na yon guys, ang ilalagay ko na doon ay mga gymno. Ayan, itong ating mga gymno. Or, tingnan na lang natin kung anong magagawa natin soon kapag naayos na talaga to guys. Kasi, itong area na to nasa gitna, gusto ko tong pantay. Ayan, so parang papapantay ko to siya guys. Tapos, may vacant lang siya, and then parang papalagyan ko ng ganito na patungan, yung straight lang talaga, walang layer. Yan, para kapag tiningnan nyo siya guys, simula dito, ayan, parang ganito na talaga siya. So parang simula dito papunta doon, pataas siya. So ganun yung makikita natin. So sana talaga guys mapagawa ko yun. Kailangan ko ng budget kapag ganun, kasi yung kahoy, ayan yung gagamitin na kahoy, and kailangan na palitan ng mga bamboo kasi dyan guys, kasi yung bamboo na nailagay dyan ng papa ko is talaga siya guys, tawag dyan, nagbiyak, ayan, so sobrang init din siguro, and siguro hindi pa talaga sobrang tigas yung bamboo na nakuha niya. Ayan, so yun ang gagawin ko dito guys sa ating greenhouse soon. Kasi hindi pa naman ako agad-agad guys makakalipat dun sa bago namin na babahayan. So ito ipapaayos ko muna to para safe sila guys kapag iniiwan ko. Ayan. And mag-aayos tayo dito. Lalagyan ko to ng panibagong net. Ayan. So lalagyan ko siya paikot ng net and i-expand ko to guys. Abante ko dun sa unahan. And hindi na ako guys maglalagay ng bubong doon sa pag-expand natin, and na yung mga ilalagay ko doon guys ay yung pwede sa ROS, tapos rain or shine, tapos maglalagay na lang ako ng net na ganito. Yan, yung net na ganyan. Siguro guys sa area na yon ilalagay ko yung ating mga carunculated succulents. So pwedeng magawa na lang ako ng DIY na takip sa kanila para kapag umuulan hindi sila guys mababasa ng sobra. So, pwede silang maulanan pero hindi sila masusobrahan sa ulan. So, yun yung gusto kong mangyari guys, kasi dito banda talaga medyo nasi-shade na talaga siya kasi lumalaki na yung mga kalamansi dito sa likod. Tapos yung yung tinanim ko dito na mangga, lumalaki na talaga siya guys, kaya kapag bumaba na yung araw, natatakpan na talaga sila. Tapos may mga rambutan din kasi guys dito sa sa gilid na to. May mga rambutan din. Kaya kapag bumaba talaga guys yung init ay natatakpan na sila. Ayan tingnan nyo guys, na ngayon, mag 2 PM. Ayan, dahil nagbabago na yung sunlight natin, mag 2 PM, na dito, ganyan na lang yung sunlight na nakukuha nila. Pero kung wala yan guys na net na yan, mainitan pa talaga sila, pero nasi-shade na sila ng net natin, and dito banda na na rin, na filtered na rin ng natin, UV plastic. So medyo okay na ngayon guys yung sunlight compare nung nakaraang araw. Grabe talaga guys, grabing sakit ng init, sobra talaga. Pero ngayon medyo naging okay kasi medyo kumukulimlim, pero hindi ko alam sa mga susunod na araw. Ayan, pero wala naman na ngayon na sa sunburn sa aking mga succulents, hindi kagaya nung bagong talaga ng init, labas ng init na sobrang sakit na talaga guys, grabe. Marami tayong mga na sunburn din na succulents, pero ngayon okay na. Ayan, na sila, na-adapt na nila yung bagong temperature dito sa atin. Ayan, so pasensyahan nyo na guys, magulo yung ating garden. Ayan, dito banda wala tayong laman kasi meron tayong mga pinagre-repat na naman. Ayun mayroon na dong nakasabit sa dulo. Ayan, so kailangan ko kasi guys magripat para yung mga iba magkaroon tayo ng space para yung nandun sa mga baba guys ay pwede na nating maiakyat sa patungan, kasi pangit guys kapag naka-direct sila talaga sa soil. Ayan, so pangit.
kinukutkot sila guys ng palaka. So, mas gusto ko yung ganito, may may patungan talaga sila. So, kailangan na talagang ayusin itong ating greenhouse and itong ating mga patungan. And ang tagal ko na talaga nito guys, gustong ayusin kaso lang kinukulang tayo sa budget kasi hindi naman basta-basta lang talaga guys yung pagpapagawa ng greenhouse. So, ito pa nga lang guys, simple lang tong greenhouse ko na to pero malaki-laki na din yung nagastos natin greenhouse pa lang. Pero kung gusto talaga natin guys, mapaganda yung ating mga succulents. So, mag-invest kayo guys ng greenhouse. Kahit maliit lang talaga. Basta may paglalagyan lang kayo sa inyong mga succulents kapag ulan ng ulan. Kasi pangit sa mga succulents natin yung ganitong weather. Sobrang init, tas biglang uulan. Kasi dito sa amin guys, kapag pumapatak na yung tag-ulan tsaka mainit. Ganun talaga dito guys. Kaya yung mga una kong succulents before ay talagang namamaalam kasi parang napapasma sila. So ganito, mabibilad siya ng sobra tas mababasa siya bigla. Sobrang init oh. Ito nga sobrang init ng pot niya guys oh. Tas biglang mababasa yan guys. Tapos after ng mabasa, maiinitan na ulit siya ng intense na init. Ayan, ang nangyayari ay naluluto talaga sila guys. Kaya yun talaga yung pwede kong sa inyong tips din guys para sa mga gustong mag-alaga ng succulents or sa mga nag-aalaga ng succulents dyan na hirap kayo buhayin yung iyong mga succulents guys. Yun talaga kasi kailangan talaga, meron talaga tayong greenhouse. Kasi before talaga wala akong greenhouse guys. Ayan, yung napaglalagyan ko ng succulents ko before ay doon pa banda sa orchids area ko. Yan, nandun banda guys sa dulo na yun. So, nandun sila before and open lang talaga sila. Kaya nasisira sila ng manok. Ayan, kapag ganito, liliparan sila, masisira yung mga rosette nila. Minsan babagsak, ganyan. Tapos, uulan na niinitan. Talagang walang tumatagal pa. Isa-isa na mamamatay sila. Kaya naman, walang gumaganda sa akin na succulents. May gumanda man pero yung yung nasanay na sa weather ko na ganun. Yung mag-survive na matibay talaga. Pero yung mga medyo masiselan, so kagaya nito, ayan, ito, kung nasa ROS to guys, hindi to magtatagal sa atin. Ito, yan. Sigurado ako guys hindi magtatagal sa atin yan kung nasa ROS yan sila. Kasi ulanan yan guys, tas initan, ulanan. Ang mangyayari dyan guys is mas stem rot. Lalo na to, medyo maselan to. Ayan o. And natutuwa talaga ako guys sa lotus ko na to kasi kung napanood nyo guys yung dati kong mga video ay nagsimula talaga tayo. Maliit lang talaga. And medyo mahal pa nun yung lotus. Nabili ko yan guys, maliit pa talaga. 150 pesos kay Ma'am Jenilyn Nasaraw. And ayan na siya ngayon guys. Oh, ang laki na niya, 'di ba? Laki na niya guys, 'di ba? Yan, nakakatuwa kasi napalaki ko sila. Simula yan guys nung nagkaroon tayo ng greenhouse na maayos. Kasi before maliit lang to guys na greenhouse ko. And yung gamit ko ay hindi pa UV plastic. So mas maganda talaga guys gamitin pala yung UV plastic bukod sa matagal talaga siya. Yan. Napaka-durable po talaga ng ating UV plastic. So, meron yan 150 microns and 200 microns. Nakadepende sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin na UV plastic. So, mas mahal nga lang guys yung 200 microns. Ito, 150 microns lang to. Yan, pero malaki na din tong greenhouse natin compare dati. Yan, kasi yung dati hanggang dito lang yun guys. So, hanggang dito. Ito, wala tong bubong before. So, nung bumili ako ng UV, hanggang dito na siya sa dulo. Naputol guys yung ating video. Ayan, na-overheat na yung ating cellphone. So, ayan, yun lang naman guys yung papakita ko pala sa inyo. Ayan, napakwento na naman tayo. Ayan guys. So, maraming salamat po sa inyong panonood. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!